Tumayo siya at sinabi sa ating bida na kukunin lamang niya ang isang braso dahil siya ay anak ng demonyong mula sa kalangitan. Ang mga kaibigan ni Yang at si Leon ay nabahala nang makita nila ang lalaki na nakatayo. Si Yang ay madaling isinara ang distansya sa pagitan ni Mugok at ng kanyang sarili. Sinubukan niyang putulin ang kamay ng ating bida, ngunit hindi niya ito pinatawad. Umiwas si Mugok sa pag-atake sa pamamagitan ng pagbaba, at habang nasa ibaba siya, inundayan niya ng kanyang staff ang ulo ni Yang Po sa pamamagitan ng kanyang bibig. Nagulat ang kanyang mga kaibigan at si Leon nang makita ito, habang damaloy ang dugo mula sa bibig ni Yang Po. Sinabi ng ating bida sa lalaki na ang kanyang bibig ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sinabi niya kay Yang Po na ginamit nito ang kanyang bibig upang insultuhan ang kanyang suborna at nag-refute na dapat siyang humingi ng tawad gamit ang kanyang bibig. Nang matapos niyang sabihin ito, hinugot ni Mugok ang kanyang espada mula sa bibig ng lalaki. Pinanood niya si Yang Po habang ito'y bumagsak sa lupa. Tumakbo ang mga kaibigan ni Yang Po upang tulungan siya. Isa sa mga ito ay tinanong ang ating bida kung kaya ba niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sinabi ni Mugok sa lalaki na ang kanyang bibig ay kagaya ng kay Yang Po at ang lalaki ay nahulog sa parehong bitag. May takot sa mukha, hinarap ni Mugok ang dalawang lalaki at sinabing ipasa ang kanyang mensahe ng eksakto tulad ng kanyang sinabi. Pinagbantaan niyang hahanapin sila kung hindi nila susundin ang kanyang utos. Pagkatapos nito, pinayagan ng ating bida ang dalawang lalaki na dalhin ang bangkay ni Yang Po. Habang papalayo ang mga lalaki, lumapit si Leon sa kanyang master. Tinanong niya ito kung bakit pinatay niya ang lalaki. Tinanong niya kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay para sa isang tulad niya. Ngumiti si Mugok nang marinig ito, hindi makapaniwala na si Leon ay nag-aalala para sa kanya, kahit na ito'y nasakta na ang kanyang damdamin. Sinabi ng ating bida sa dalaga na hindi niya yun ginawa para sa kanya. Pinaliwanag niya na pinatay lamang niya ang taong nararapat mamatay. Naaalala ni Leon ang babala ng kanyang master na ang Bloodhaven Sword Demon ay hindi palalampasin ang kanyang mga aksyon. Naiintindihan ni Mugok kung bakit natatakot si Leon. Ang 8 Supremong Bloodhaven ay mayroong malaking impluensya sa kulto at taglay ang dalisay na martial arts na hindi maaaring baliwalain ng kahit ng mga heavenly demon. Naunawaan ng ating bida na napatay na niya ang isang disipulo at napatay ang isa pang disipulo ng Bloodhaven Sword Demon. Tiniyak niya kay Leon na hindi gagantay ang Bloodhaven Sword Demon dahil wala itong mapapala sa pakikialam. Sinabi niya na makakatanggap lamang ito ng kritisismo sa maling pagtuturo sa kanyang mga disipulo. Tinanong ni Leon kung paano ang pride ng lalaki, ngunit sinabi ni Mugok na ang Bloodhaven Sword Demon ay walang pride. Ipinatong ni Mugok ang kanyang kamay sa balikat ni Leon at sinabing huwag itong mag-alala para sa kanya. Nagulat ang dalaga nang marinig ito, na wala palang problema si Mugok sa pagpatay kay Yang Po dahil may makukuha siya mula rito. Sinabi niya na ito'y isang hakbang papalapit sa kanyang layunin na maging tagapagmana. Nang magpatuloy si Mugok, nagpasalamat si Leon sa ginawa niya, may maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Naramdaman ni Mugok ang pasasalamat ng dalaga, at binalikan niya ito ng ngiti. Sinabihan niya si Leon na laging magpasalamat at huwag kalimutan ang kanyang ginawa habang buhay. Ngumiti ang ating bida habang naglalakad. Nais niyang patuloy na ngumiti si Leon sa kanyang buhay. Nais niyang maranasan ng dalaga ang isang masayang buhay. Pagdating ng gabi, makikita natin si Mugok sa labas ng kanyang silid, nagising mula sa isang masamang panaginip. Nakaupo siya sa isang malaking bato, at habang tinitingnan ang mga bituin, naalala niya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa noong siya'y tumakas pagkatapos ng kanilang kulto. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay napakalalim, at kung wala siyang sinusundang layunin sa buhay, hindi na sana siya nagpapatuloy. Naisip ng ating bida kung paano kaya naging takbo ng kanyang buhay kung hindi niya natutunan ang dakilang diskarte ng teknik ng regression. Habang siya'y nag-iisip, naramdaman niyang may masamang mangyayari. Paglingon niya, nakita niyang may malaking espada sa tabi ng kanyang leeg. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa espada, at paglingon niya, nakita niyang naglalabas ng malakas na enerhiya ang isang matandang lalaki sa kanyang tabi. Agad na nakilala ng ating bida ang matandang lalaki bilang ang Bloodhaven Sword Demon. Hindi niya inasahan na makakarating ang matanda sa kanyang bahay ng ganoon kabilis. Habang tinitingnan ang espada na malapit sa kanyang leeg,
Nagtataka si Mugok kung kaya ba niyang iwasan ang espada gamit ang kasalukuyang lakas niya. Agad na napagtanto ng ating bida na hindi niya ito maiwasan. Ito'y dahil kulang ang kanyang panloob na enerhiya. Habang pinag-iisipan ni Mugok ang magiging desisyon ng matanda, inalis ng matanda ang espada sa kanyang leeg at umupo sa tabi niya. May ngiti sa mukha ng Blood Heaven Sword Demon at tinanong nito si Mugok kung bakit siya kumilos ng ganoong paraan. Sinabi ng ating bida na ang kanyang alagad ay umasta ng parang tanga. Tinanong niya ang Sword Demon kung dumating ba ito upang haminin siya dahil siya ang nakababatang anak ng Heavenly Demon. Itinaas ng matanda ang kanyang espada at inilapit ito sa lalamunan ng ating bida. Tinanong niya si Mugok kung dapat bang pugutin niya ang kanyang ulo at ipakita ito sa mga pinuno ng Heaven's Demon. Sinabi niya na nais niyang malaman kung magmamalasakit ang ama ni Mugok. Sinabi ni Mugok na hindi niya mapuputol ang kanyang ulo dahil sa takot sa mga mata ng kanyang ama. Ngumiti ang Sword Demon nang marinig ito, at inalis ang kanyang espada, hinayla ito sa lupa, at gumawa ng mahabang guhit. Nilagyan niya ng maliit na demarcation ang dulo ng guhit. Ipinaliwanag ng matanda kay Mugok na ang maliit na marka ay sumisimbolo sa gaano kaliit ang malasakit ng kanyang ama para sa kanya. Sinabi ng matanda na ang mas malaking bahagi ng guhit ay para sa mas mahalagang bagay. Nagulat si Mugok sa narinig. Yumuko siya at gamit ang kanyang kamay, gumawa ng isa pang guhit. Ngumiti siya habang sinasabi sa Blood Heaven Sword Demon na siya ang anak ng Heavenly Demon, at malamang na mas malaki ang bahagi ng pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Ngumiti ang matanda nang marinig ito, at sinabing maaari nilang subukan ang kanyang teorya. Sinabi niya na nais niyang malaman kung papayagan ba siyang mabuhay ng Heavenly Demon kung dadalhin niya ang ulo ni Mugok. Tumawa ang ating bida nang marinig ito. Sinabi niya sa Sword Demon na huwag maliitin ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Itinaas ng Blood Heaven Sword Demon ang kanyang espada at naglabas ng malaking enerhiya. Sinabi nito kay Mugok na maaari nilang subukan ang teorya. Nagulat ang ating bida sa lakas ng enerhiya ng matanda, at may kaba sa kanyang ngiti. Sinabi niya sa matanda na hindi na nila kailangang subukan ito. Ipinaliwanag niya na ang Heaven's Demon ay may 2 anak, ngunit iisa lamang siya. Sa madaling salita, mas mahalaga ang Blood Heaven Sword Demon kaysa sa kanya. Inalis ng matanda ang kanyang enerhiya at ngumiti. Sinabi nito kay Mugok na hindi siya kasing tanga ng kanyang disipulo. Sinabi ng ating bida na kung naging katulad lang siya ni Mugok, buhay pa sana siya. Seryoso ang mukha ng Sword Demon habang sinabi niya kay Mugok na namumuhay siya sa kanyang kapalaran. Sinabi ng matanda na umaasa siyang hindi na sila muling magkikita. Tiniyak ni Mugok na tatandaan niya ang mga sinabi ng matanda. Pagkatapos nito, mabilis na umalis ang Blood Heaven Sword Demon mula sa lugar. Nakahinga ng maluwag ang ating bida nang makita niyang umalis ang matanda. Matapos umalis ang Sword Demon, napansin ni Mugok na may nararamdaman siyang sakit sa kanyang katawan. Nang itinaas niya ang kanyang damit, nakita niya ang mga marka sa kanyang katawan. Napagtanto ni Mugok na ginamit ng matanda ang dulo ng kanyang espada upang saktan siya noong umupo ito sa tabi niya. Nabigla si Mugok sa ginawa ng matandang baliw na saktan siya, ngunit alam niyang may iba pang dahilan ang pagbisita ng Blood Heaven Sword Demon. Bagamat ang matanda ay mukhang mahinahon, siya ay talagang mapagplanong tao. Ang katotohanan na sinabi ng matanda na 2 beses niyang puputulan ang ulo ni Mugok ay nagpapahiwatig na talagang pinag-iisipan nito ang kanyang plano. Alam ni Mugok na dumating ang Sword Demon dahil naiwang malalim na impresyon ang laban nila sa disipulo nito. Alam niyang iniisip ng matanda ang paghaharap nila ng kanyang ama. Napagtanto ni Mugok na ang Sword Demon ay nais siyang subukin, lalo na dahil pinatay niya ang disipulo nito. Naintindihan niyang dumating ang matanda upang alamin kung karapat-dapat ba siya maging tagapagmana. Nagtanong ang ating bida kung ang una niyang kalaban ay ang Blood Heaven Sword Demon. Sa susunod na eksena, makikita nating iniikot ni Mugok ang kanyang enerhiya sa loob ng kanyang silid pagsanay, sinusubukang pagbutihin ang kanyang mga linya ng enerhiya. Bigla niyang naramdaman ang isang bagay sa itaas niya. Agad siyang umakyat, at sa kanyang gulat, naroon ang kanyang ama sa tuktok ng bubong at naghihintay sa kanya. Tinanong ng Heaven's Demon ang kanyang anak kung talagang pinatay niya ang disipulo ng Blood Heaven Sword Demon. Sinabi ni Mugok sa kanyang ama na nararapat lamang na mamatay ang disipulo.
Sinabi ng Heaven's Demon sa kanyang anak na wala siyang pakialam kung nararapat mang mamatay ang disipulo. Ipinaliwanag nito kay Mugok na dumating ang Blood Heaven Sword Demon sa kanya tungkol sa issue. Sinabi ng Heaven's Demon na nais ng matandang iyon na parusahan siya. Nagulat si Mugok sa narinig. Hindi niya lubos maisip na makikipagkita ang Blood Heaven Sword Demon sa kanyang ama, dahil lamang sa kamatayan ng isang disipulo. Mas lalo siyang nagulat nang marinig na nais siyang parusahan ng matanda. Naiintindihan ng Heaven's Demon kung bakit nagulat ang kanyang anak, kaya ipinaliwanag niya na ang Blood Heaven Sword Demon ay hindi tipo ng tao na gagawa ng ganoong kahilingan dahil lamang sa kamatayan ng isang disipulo. Agad na napagtanto ni Mugok na sinusubukan ng matanda na subukin ang relasyon niya sa kanyang ama. Nais ng Blood Heaven Sword Demon na makita kung paparusahan ng Heaven's Demon ang kanyang anak, at ang parusa ay magsisilbing sukatan kung itinuturing ng Heaven's Demon si Mugok bilang isa sa mga posibleng tagapagmana. Habang nakatingin sa kanyang anak, sinabi ng Heaven's Demon na balak niya itong parusahan. Nagulat si Mugok sa narinig. Sinabi niya sa kanyang ama na wala itong sapat na dahilan upang parusahan siya, ngunit tiniyak ng Heaven's Demon na may dahilan. Muli, nagulat si Mugok at hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng kanyang ama. Ipinaalala ng Heaven's Demon sa kanyang anak na tinanong niya ito dati kung aling Demon Supreme ang kanyang pinakapinagkakatiwalaan habang sila ay nangangaso. Nang itanong ito ni Mugok, hindi sumagot ang kanyang ama. Ngayon, sinabi ng Heaven's Demon sa kanyang anak na wala siyang tiwala sa kahit na sino sa kulto. Nabigla si Mugok sa narinig. Ipinaalala ng ama na sinabi niya sa anak na kailangan itong magtatag ng mas mataas na arkitektura at disiplina sa loob ng kulto. Tinanong ng Heaven's Demon ang kanyang anak kung paano niya gustong gawin ito. Sinabi niya kay Mugok na hindi siya interesado sa mga mahihinang sagot. Tinanong niya ito ng seryoso. Napagtanto ni Mugok na totoong hinihingi ng kanyang ama ang kanyang opinyon. Sinabi ng ating bida na nawala ng landas ang kanilang kulto bilang mga demonyo. Nagulat ang Heaven's Demon sa narinig at tinanong ang anak kung ano ang kahulugan ng landas ng isang demonyo para sa kanya. Ipinaliwanag ni Mugok sa kanyang ama na ang landas ng isang demonyo ay dapat nakabatay sa paniniwala na ang kanilang kulto ay dapat magtaguyod ng ganap na kasamaan. Lubos na nagulat ang Heaven's Demon sa sagot ng kanyang anak. Sinabi ni Mugok sa kanyang ama na ang mga ortodoksong tagapagtanggol ay hindi ang tunay na kalaban ng kanilang kulto. Tinanong ng Heaven's Demon ang kanyang anak kung ano ang kanilang direktang kalaban. Ipinaliwanag ni Mugok na ang kanilang kalaban ay ang ganap na kasamaan, isang uri ng kasamaan na napakasama at napakakilabot na walang tao ang kayang tiisin ito, at kahit ang mga demonyo ay magtatakwil at lalayo rito. Pinaliwanag pa ni Mugok sa kanyang ama na ang hustisya at proteksyon na isinusulong ng ortodoksong mga tagapagtanggol ay sapat lamang upang harapin ang mas maliliit na kasamaan. Sinabi niya na ang kanilang hustisya ay hindi sapat upang labanan ang ganap na kasamaan. Ang mga ortodoksong tagapagtanggol ay mapagpatawad at iniingatan ang kanilang mga tao, kaya hindi nila kayang harapin ang kasamaan na itinakwil na ang pagkatao. Ibinunyag ni Mugok sa kanyang ama na sila lamang ang may kakayahang burahin ang kasamaan sa loob ng Miriam. At sa seryosong mukha, sinabi ni Mugok na tatahakin nila ang landas ng demonyo, at kapag ang ganap na kasamaan, na hindi kayang harapin ng mga ortodokso, ay dumating, luluhod ito sa kanilang harapan. Nagulat ang Heaven's Demon sa malalim na pag-iisip ng kanyang anak. Sinabi ni Mugok sa kanyang ama na hindi makakalayo ang kanilang kulto kung hindi nila matatanggap ang tunay na landas ng isang demonyo. Kailangan nilang disiplinahin ang kanilang mga kasamahan upang mapabuti ang kulto. Nakita ni Mugok sa mukha ng kanyang ama na nalilito ito sa kanyang mga sinabi. Alam niyang marahil ay hindi pa naisip ng kanyang ama ang ganitong bagay. Kahit si Mugok ay hindi natutunan ang mga bagay na ito habang siya ay nasa kulto, nakuha niya ang kanyang pagkaunawa habang siya ay naglalakbay sa gitnang kapatagan. Habang nag-iisip si Mugok, tinanong siya ng kanyang ama kung mayroon pa siyang iba pang mapagmataas na mga ideya. Sinabi ng ating bida na wala na siyang sasabihin. Sa narinig, naintindihan ng Heaven's Demon kung bakit nais ng Blood Heaven Sword Demon na disiplinahin si Mugok. Sinabi niya na baka nakita ng matanda ang posibilidad kay Mugok na maging isang tagapagmana o kandidato sa posisyon. Ipinaliwanag ni Mugok na ang Blood Heaven Sword Demon ay maaaring nakita ang kanyang potensyal dahil sa kakaibang pagtingin ng matanda.
Pagkatapos nito, humarap ang Heavenly Demon sa kanyang anak at inutusan siyang sumama sa kanya. Nagulat si Mugok sa narinig at tinanong kung saan sila pupunta, lalo't gabi na. Sa sumunod na eksena, nakita nilang nakatayo ang Heaven's Demon at si Mugok sa harap ng isang kuweba na kilala bilang Minor Iron Cave. Sa pasukan nito ay may malaking bakal na pinto. Ang kuweba ay isang lugar na pinaglalagyan ng mga potensyal na kandidato para maging tagapagmana ng Heavenly Demon. Madaling makapasok sa kuweba, ngunit kung hindi makakapasa sa mga pagsubok sa loob, mananatili sila doon magpakailanman. Ang tagumpay sa pagsubok ay 50-50. Kalahati ng mga may kaugnayan sa dugo ng Heaven's Demon ay nawalan ng buhay sa loob ng kuweba. Kahit ang ambisyosong nakatatandang kapatid ni Mugok ay hindi kailanman nag-usap tungkol sa pagpasok sa kuweba dahil sa panganib nito. Alam ni Mugok na kailangan din niyang harapin ang pagsubok sa kuweba kung nais niyang maging tagapagmana. Tinanong niya ang kanyang ama kung nais ba talaga nitong pumasok siya sa kuweba. Sinabi ng Heavenly Demon na siya rin ay pumasok sa kuweba noong kaedad siya ni Mugok. Tinanong ni Mugok ang kanyang ama kung gaano katagal bago ito makalabas. Ibinunyag ng Heavenly Demon na nakalabas siya sa loob ng 2 buwan. Laking gulat ni Mugok sa narinig. Kahit sa kanilang lahi, ang kanyang ama ang itinuturing na pinakatalentado at umabot pa ito ng 2 buwan. Sinabi ng ama na siya lang ang nakalabas dito sa loob ng 2 buwan. Karamihan sa mga tao ay tumatagal ng 3 taon sa loob ng kuweba. Nang tanungin ni Mugok ang kanyang ama kung nais ba talaga siyang papasukin sa isang mapanganib na lugar na walang kahit anong paghahanda, ipinaalala ng Heavenly Demon na ito ang kanyang parusa. Hindi makapaniwala si Mugok na handa ang kanyang ama na ipasok siya sa lugar na maaaring magdala sa kanya ng kamatayan, simpleng dahil nais lang ng Blood Heaven Sword Demon na disiplinahin siya. Naisip ni Mugok na marahil ay umaasa ang kanyang ama na lalabas siyang mas malakas at buhay. Ngumiti si Mugok sa kanyang naisip na pangiti siya at sinabi sa kanyang ama na gagawin niya ang lahat para makalabas ng mas maaga kaysa sa kanya. Ngumiti ang Heavenly Demon at sinabi sa kanyang anak na gawin ang lahat upang manatiling buhay. Nagpalit ang eksena at nakita si Mugok sa loob ng kuweba. Ang kuweba ay nagliliwanag dahil sa mga berdeng bato. Habang naglalakad, tumingin si Mugok sa paligid at inisip kung gaano kahirap ang pagsubok sa loob upang ang iba ay maipit dito magpakailanman. Pagdating sa unang pasukan, pumasok siya at nakita niyang malaking silid. Sa malawak na silid na malapit sa pasukan, may tabletang naglalaman ng mga instruksyon. Inutusan si Mugok na patayin ang kanyang kalaban nang hindi gumagamit ng sword aura o anumang bagay na may kaugnayan dito. Sinabi rin na magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon makalipas ang 10 araw kung hindi siya magtatagumpay sa itinakdang oras. Kailangan niyang tumayo sa loob ng pulang bilog kapag handa na siya. Nagulat si Mugok nang malaman na muling magsisimula ang pagsubok makalipas ang 10 araw kung mabaygo siya. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang maraming rice bowls at naisip niyang inaasahan siyang kainin ang mga ito habang naghihintay. Pagkatapos magmasid, nagpasya si Mugok na simulan ng pagsubok. Tumayo siya sa loob ng pulang bilog, at ilang sandali pa, may lumabas na mga kahoy na manika mula sa lupa. Bawat manika ay may pulang marka sa katawan nito. Napagtanto ni Mugok na kailangan niyang tagpasin ang mga manika sa lugar kung saan naroon ang mga pulang marka nang walang nasasayang na oras. Agad siyang nagsimula at mabilis na pumutol ng mga manika sa harap niya. Habang pinuputol niya ang mga ito, napansin niya na mas mahirap ang pagsubok kaysa inaasahan niya. Nang lumingon siya, nakita niyang bumabalik sa lupa ang ilang mga manikang hindi pa niya napuputol. Alam niyang hindi niya dapat hayaan itong bumalik dahil mabibigo siya. Agad niyang nilapitan ang mga manika at yumuko upang tagpasin ang mga ito. Matapos maputol ang mga ito, tumayo siya upang tingnan kung may natitira pa. Laking gulat niya nang makita ang 3 manikang hindi pa niya natatapos. Dali-dali niyang nilapitan ang mga ito at mabilis na naputol sa pulang marka.